Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Noong mga nakaraang buwan, paulit-ulit ang mga pahayag ng China, mga babala, mga diplomatikong reklamo, mga paalala. Hindi lang tungkol sa EDCA bases, hindi lang tungkol sa joint military exercises ng Pilipinas at United States. May isang bagay pang paulit-ulit na lumilitaw sa likod ng kanilang mensahe. 12 F-16 Viper, hindi 20, hindi 50, 12 lang. At dito nagsisimula ang tanong. Ang unang tanong na hindi tamang itinatanong. Kapag naririnig ng tao ang F-16 Viper, ito agad ang tanong. Kaya ba ng Pilipinas bumili? Pero para sa China, hindi iyon ang mahalaga. Ang tanong nila ay mas tahimik, pero mas malalim. Bakit big deal ito? Tingnan natin ang numero. China, mahigit 1,000 combat aircraft, 4th generation, 5th generation, may stealth fighters pa. Pilipinas, 12 F-16 Viper lang ang pinag-uusapan. Isang airframe na unang lumipad noong dekada 70 pero ngayon ay upgraded ng modern AESA Raider, advanced avionics at latest weapon systems. 1,000 laban sa 12. Parang basketball game na 100 sa isa ang score. Sa papel, hindi dapat ito ikabahala. Pero hindi papel ang tinitingnan ng China. Ang tunay na kahulugan ng F-16 Viper. Alam ng China ang isang bagay na madalas hindi napapansin ng publiko. Ang F-16 Viper ay hindi lang eroplano. Ito ay susi. Susi sa interoperability. Ibig sabihin, ang F-16 Viper ng Pilipinas ay kayang makipag-ugnayan sa Allied Training Protocols. Compatible sa shared data links. Kayang gumamit ng parehong klase ng armas. Kapag nag-ensayo ang Pilipinas at Amerika, hindi na ito simpleng practice. Ito ay tunay na operational coordination. Ang 12 F-16 ng Pilipinas ay hindi lalaban mag-isa. Nagiging parte sila ng mas malaking combat network sa Indo-Pacific, kasama ang mga advanced US aircraft tulad ng F-35 at F-22. Sa likod pa niyan, may mga B-52 na regular na nakadeploy sa Guam at US Navy Carrier Strike Group sa dagat. Ang 12 jets na iyon nagiging force multiplier at iyan ang kinababahala ng China. Hindi lang eroplano pati lokasyon. May isa pang dahilan kung bakit sensitibo ito. Lokasyon. Ang northern ng Luzon ay ilang daang kilometro lang mula sa Taiwan. Mas malapit pa kaysa Okinawa. Sa anumang senaryo sa Taiwan, hindi sapat ang Guam lang, masyadong malayo. Kailangan ng Amerika ng forward positioning, kailangan ng access, kailangan ng malapit. At kung may operational F-16 Viper ang Pilipinas, posibleng roles nito. Air defense ng EDCA bases, combat air patrols, coordination with forward deployed US forces. Mas mahalaga pa rito, kapag operational na ang F-16 Viper ng Pilipinas, madali na ang pag-integrate ng karagdagang US air assets. Handa na ang facilities, trained na ang ground crews, compatible na ang systems. Mga lugar tulad ng Clark Air Base ay may potensyal na maging forward operating locations. At iyan ang strategic calculation na iniiwasan ng China. May patunay ba na epektibo ito? Meron. At ang sagot ay Taiwan. Gumagamit ang Taiwan ng humigit kumulang 140 F-16 Viper. Parehong variant na pinag-uusapan para sa Pilipinas. Mula 2020. Halos regular ang Chinese air incursions malapit sa Taiwan. Pressure, intimidation, psychological warfare. Ang sagot ng Taiwan? Consistent interception, matagumpay na air policing, epektibong deterrence. Hindi ito tungkol sa dogfight. Ito ay tungkol sa Credible Defense Capability, AESA Raider para sa mas malayong detection. Beyond visual range missiles tulad ng AIM-120. Modern electronic warfare systems. Pinatunayan ng Taiwan. Ang F-16 Viper ay lehitimong deterrent platform. At kung epektibo ito roon, maaaring epektibo rin ito para sa Pilipinas. Ang mas malaking larawan,
kung maging operational ang F-16 Viper sa Pilipinas. May persistent US na air coordination sa Southeast Asia. May potential southern flank pressure sa Taiwan scenarios. Mas mataas ang air capability sa West Philippine Sea. EDCA bases ay fully capable ng advanced operations sa Hilaga, Japan at South Korea. Sa silangan, Guam at US territories. Sa timog, Pilipinas na may tumitibay na depensa. Ito ang first island chain at ang Pilipinas ay kritikal na bahagi ng geography na iyon. Konklusyon, bakit talaga big deal? Kaya bakit big deal sa China ang F-16 Viper ng Pilipinas? Hindi dahil sa 12 jets, kundi dahil sa posisyon, dahil sa alliance multiplier effect, dahil sa potensyal nitong baguhin ang regional balance. Vokal ang China sa diplomasya, pero alam nila ang katotohanan. Ang Pilipinas ay isang sovereign nation, may karapatang palakasin ang sariling depensa. At habang nagpapatuloy ang F-16 Viper discussions na nasa seryoso at advanced stage na, isang tanong na lang ang natitira. Hindi kung mangyayari, kundi kailan. At kapag naging realidad iyon, ang strategic calculation ng buong rehiyon ay hindi na magiging pareho. Kung gusto mong maging updated sa mga ganitong usapin, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Mega shoutout po sa lahat ng ating top commenters at new subscribers. Maraming salamat po sa inyong panunood at suporta. Kita-kits po tayo sa mga susunod pang mga videos. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell